Chinese food pero hindi lang sa restaurant mabibili to. Pwede mo na rin lutuin sa bahay mo at para naman maiba hindi tayo gagamit ng mantika o kahit anong taba-taba dito sa ating recipe. Magpupukpok lang tayo dito ng ating bawang. Babalatan lang natin ito at hihiwain natin ng medyo maninipis katulad nito at maliliit. Chinese celery. Inikot-ikot ko lang yan, tapos hihiwain lang din natin ng maninipis katulad neto. Kung wala kayong Chinese celery, pwede kayong gumamit ng ordinaryong celery lang. Gagamit tayo ng karne ng baboy o dito, diba? Hindi lang tayo mag-aadobo o simpleng prito-prito ng ating karning baboy. Gagawin nating special pero napakadali lang palang lutuin nitong ating Chinese food recipe. Hihiwain lang natin itong ating baboy ng maninipis na hiwa katulad neto. So, ang ginawa ko yung kutsilyo ko talagang inislan ko na yan para mas manipis pa kumpara naman sa straight lang na hihiwain. Ilagay natin ito dito sa ating isang mangkok. Lagyan natin ng paminta, garlic powder, toyo. Ayan. Lagyan natin ng egg yolk. Tapos, yung itlog na puti ng itlog ay itabi lang natin yan. Dahil gagamitin natin yan mamaya. Massage natin gamit ang ating malilinis na kamay. So, marami nagko-comment talaga sa akin na bakit hindi ako nag-gloves. Pero naghugas naman po yan. Huwag kayong mag-alala. At sigurado akong malinis yung kamay ko bago ako nagmamassage or humahawak ng ating lulutuin. Naglagay lang ako dito ng cornstarch. Tapos, ilalagay natin dyan or i-coat natin isa-isa. Kailangan po isa-isa para ma-coat lahat ng parte ng ating mga karne. Ilagay lang natin sa pinggan para mas ready na at tapusin natin lahat ng pagko-coat. O diba? Iko-coat natin ng cornstarch pero hindi tayo magpiprito. Magpakulo lang tayo dito ng tubig. Pagka mainit na yan at kumukulo ay pwede na nating lagay yung ating bawang, sibuyas, Chinese celery. Lagyan na natin ng paminta. Toyo. Ayan, konting toyo lang, wag natin naalatan katulad nun sa adobo. Ito ay para magkulay lang ng kaunti ang ating sabaw. Takpan at pakuluan. Gumamit lang ako ng chopstick dito para isa-isa mailublog dyan or mailagay dyan yung ating mga kinote na karne ng baboy. So, kailangan talaga medyo hiwa-hiwalay at isa-isa para hindi sila magdikit-dikit at para hindi maalis yung coat ng ating cornstarch dyan sa ating mga baboy. So, ganito rin yung isang way. Ini-slide ko lang dito sa ating pinggan. Lagyan natin ng pampalasa. Chicken powder ang ginamit ko dito kasi ito mas masarap na pampalasa dito sa ating sabaw. More paminta. Haluin lang ng kaunti. Takpan at pakuluan. Kapag kumukulo na at lumambot na ang ating karne, ay ilagay na natin ang ating 2 pirasong binate na puti ng itlog. Mix-mix lang at ready na yan. O diba? Tamang-tama to sa mga mahihilig sa sabaw at yung ayaw naman ng magprito-prito at ayaw gumamit muna ng mantika. Napakasarap nito iulam. Or pwede ring papakin. Ako kasi pinapapak ko to. Lalo na isi-serve to ng mainit-init pa. Siguradong panalong-panalo to. Kahit naman mainit na panahon, hindi ako magse-say no dito. Magtapis lang tayo ng green onion or kahit anong green herbs na gusto nyo. O diba? Lapot pa lang, ang sarap na. Enjoy!